O tayo yung nakikita na natin na ihirapan na yung kapwa natin, dinadagdagan pa natin. Di po ba? Ganun po ba? So yun po paalala sa atin, sabi, but someone who falls alone is in real trouble. Pag nag-iisa ka, di nga ba sabi nga, no one can live, one is an island. Lahat tayo, di po ba pag may bubuhatin ka, pag iisa ka ang hirap, pero ba dalawa kayo, nagiging magaang, di po ba? Sabi din sa Proverbs 27:9, ito po, the heartfelt counsel of a friend is as sweet as perfume and incense. Kasing bango daw po ng isang perfume. Ibig sabihin dito, yung true friend's guidance is valuables and it will help to improve the quality of life. Especially kung ang friend mo ay isang Kristiyano, it will also bring spiritual comfort and encouragement. Di po ba? So, ang pagkakaroon po ng isang kaibigan is a blessing. It's a blessing po talaga. A good friend because blessing ito. Kung yung true friends mo ay they can listen, they can counsel, they can support, encourage, or encourage and walk besides you. Kung ito po yung klase ng kaibigan na mayroon kayo. Actually, ang pagiging kaibigan po dapat katulad din po ng wedding vow. Di po ba sa wedding vow? For better and for worse. Hindi lamang po ang pagiging kaibigan ay pag better ka lang nandun siya at pag worse na iiwanan ka na. Or for richer, na mayaman ka, na may makukuha sila at pag wala ka na, aalis na sila. Or for health, for good health, malakas ka, pero pag nagkasakit ka na, where are they? Pero po, paalala po sa atin, kung kayo yung klase ng tao ngayon na sa tingin nyo ay isolated kayo, tingin nyo wala kayong kaibigan, na parang feeling nyo nag-iisa kayo. Or kayo naman pala yung kakaiba. Kayo yung taong maraming kaibigan. Pero ang question po sa dami ng mga kaibigan na yan, sino ba sa kanila? Ilan sa kanila ang masasabi mong tunay na kaibigan para sa inyo? We're talking about friendship. So alam niyo po ba na isa lamang po ang talagang na maaasahan natin na isang kaibigan na hindi po tayo iwanan. And you know who is he? Jesus Christ. So ano po ba yung mga qualities ni Christ as a friend na hindi po natin makikita sa human friend? First of all, let us read John 15:13. Ano po ang sabi? There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Ibig sabihin, there is only one God, one friend who can give unfailing, unconditional love. Yung pong tao o yung Diyos na kung saan, ano po ba ibig sabihin nito? Ini-emphasize po dito ni Jesus Christ yung pong act of love and sacrifice. Di po ba? During the time that He is with the disciple, andun po yung kanyang eagerness, yung po kanyang desire to save them. Kaya nga binigay niya yung buhay niya para sa tao eh. Kasi nga, nandun yung pagmamahal niya sa bawat isa. At hindi po ba nakita po natin, sino ba si Jesus Christ? Kung titingnan po natin, He is a powerful, mataas siya, makapangyarihan. Pero ano po ang sinabi niya sa kanyang mga disciple? So John 15:15, anong sabi niya? I no longer call you slave. Hindi na kayo. Ano ba yung slave? Hindi ba yung slave utus-utusan lang na napakababa niyan? But because a master doesn't confide in his slave. So I told you, Jesus Christ is a master. Kumbaga sana siya yung pinakahari. But now what He said, now you are my friend. Since I have told you everything the Father told me. Ibig sabihin, wala siyang sinisikret. Everything He's telling to His friend because He loves them. Di po ba? Actually, right now, sabi ko nga kanina, ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay. As a parents right now, di po ba may situation tayo na pagka ang ating mga anak is in a situation na talagang hirap na sila, may sakit sila, di po ba minsan nasasabi natin na sana tayo na lang. Why did I say that? Sana tayo na lang ang nagkasakit kasi because we love them. Di po ba? Ganun po tayo magmahal sa ating mga anak. And might as well yung Lord, di po ba, na ibinigay niya, gusto niya ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Pero minsan po nakakalungkot. Even those people who loves us before, sometimes po, kung kasi sa sitwasyon na lagi na lang na nakikita mo na ang anak mo may sakit, hirap na hirap kayo financially, di po ba sometimes, because yung mga tao, anong nangyayari sa kanila?
they get it tired. Di po ba? Natiging tired na rin po sila or they get hurt. Pag nakikita nila na yung anak nila hindi gumagaling, kahit anong gamot, na-hurt sila. Or sometimes, nagkakaroon ng misunderstanding. Di po ba? Sometimes, dahil nga po hindi na nila makayanan yung nakikita nila, nag-get tired na sila, they walk away. Umaalis sila. Di po ba? Ay, ganyan ang nangyayari sa mga tao. Minsan nga po, yung mga magkakaibigan na close kayo, tapos nga may nasabi kang hindi maganda, yung closeness nyo can fade away. Di po ba? Yun ang napapansin natin. Kahit gaano katagal na kayong magkakaibigan, pag may nasabi ka na lang isang bagay sa kaibigan mo, ang tendency mo, walang pag-ano yung lawak, yung haba ng pagiging kaibigan nyo, napapalitan po ito. Lumalayo po. Or sometimes po, yung priorities na babago. Minsan siguro, yung kaibigan mo, kailangan ng umalis kasi mayroong siyang, syempre, family niya, mas priority niya, so he has to leave you, ganun po. May mga ganung reason. But, I'm telling you, sabi ko nga, human love has limit. Ang tao po, ang pagmamahal ng tao may limit. But, sometimes nga po, nakakalungkot yung human friends, they are only here, they love you because they can get something from you. Ano po, like money, popularity, something po ba na ganyan? Or they stick around you when you're at your best. Or when they met their expectation from you. Like for example, gusto ko magkaibigan si Ate Peng o kaya si JR kasi ang husay nila. Pagka nadikit ako dyan, uy, mahusay din ako. Yun ang expectation. Paano kung hindi mo ma-met yung expectation mo? Lumapit ka nga kay JR pero wala. Ganun din. Di po ba? Yung bang kunay na kaibigan? Hindi po ganun. But I told you earlier, Jesus loved you not because of what you've done. Hindi po tayo mahal ng Diyos. Hindi po tayo mahal ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos dahil hindi po sa mga ginawa natin. But because of who He is. Remember what He said. Jesus loved you even before we love Him. Hindi po ba? So, unlike human love, Jesus doesn't wear out. Yung pagmamahal po niya hindi nagwe-wear out or nag-give up. Ang pagmamahal po ng Panginoon is consistent, sabi nga sa kanta, unshakable and eternal. Ibig sabihin, for life. So, sa atin bilang mga tao, sa pagiging kaibigan, kung ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung wala kayong makitang kaibigan na sa tingin nyo na-trust, now, you have one. And that is Jesus. Ano dapat natin gawin? You can trust Him without any fear of abandonment. Yung bang wala ka nang matatakot na, ma-abandon ako, mababaliwala ako later on. He's not that kind of God. Amen? Kaya nga minsan, di po ba, minsan sa human people, it's hard to trust them, lalo na kung may nasabi silang isang bagay. Or minsan mahirap mag-trust sa kanila kasi later on, baka pagka nagkaroon siya ng hurt sa'yo, ikwento ka sa iba. Di po ba? But in God, you can trust Him without any fear of abandonment or yung fear na asisiraan ka ng Panginoon. Amen? So isa po yun sa katangian ng Lord na kung saan hindi natin makikita sa ating human friend. That He has an unfailing and unconditional love. Second po, ano po yung qualities ng isang Diyos bilang kaibigan na hindi po nakita? He is always present. He is always there. Omnipresent, di po ba? Matthew 28:20, ano po ang sabi? Teach them, new disciple, to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. So, yung human presence po, yung mga kaibigan po natin, sometimes po yung kanilang presence is limited po. Even most loyal friends cannot be everywhere. Hindi po sila 24/7. Of course, may mga families, people get busy, di po ba? Or they have to leave. Sabi ko nga kanina sa inyo, kung halimbawa na ang family nila lumipat sa ibang lugar, na transfer sa ibang lugar, of course, they are not available with you. Ay, good thing na lang po, meron tayong gadget, di po ba? But the presence, iba po yung presence. Sometimes nga po, yun nga po, sabi ko sa inyo kanina, yung time zone, di po ba? Pag nag-change po yung time zone, halimbawa dito sa Pilipinas, yung communication nyo, hindi kayo magkatawagan ang ano, kasi natutulog siya or ikaw naman ang tulog, di po ba? Pero, ang sabi ko nga sa inyo,
Jesus is different. He is available 24/7. Sabi ko nga sa iyo, in the time of your joy, He is celebrating with you. Nakikipagsaya po ang Panginoon sa time na kayo po ay masaya. And in time of pain, He is there to comfort you. He is there to comfort you. Yung po bang when you cannot explain your pain to anybody, He knows it. He already knows it. And also in the time of your silence, yung tahimik ka lang, He is sitting beside you. Kung ngayon nakaupo ka lang dyan, sa tingin mo nag-iisa ka, no, He is sitting beside you. Or in a time of confusion, marami na po ba sa atin dito ang nako-confuse? Now, He is the one guiding you. Amen. Sa time po na broken-hearted, sabi ko nga no Friday, this week is we feel broken-hearted because of what happening to Noah. But He is the one who always there to listen to us. Especially for me, kasi masyado nga po akong attached kay Noah. He's the one who's comforting me. Sabi sa Psalm 34:18, nasa Bible po yon, that the Lord is close to the broken-hearted. He rescued those whose spirit are crushed. So kung ngayon po, tingin nyo, broken-hearted kayo, or hindi ba broken-hearted dahil yung crush nyo ay nagkaroon ng crush sa iba, hindi po ganon. Yung broken-hearted na tingin niya talaga ang bigat-bigat, parang nadudurog ang puso ninyo. Siguro kung may mahal kayo sa buhay na who's dying, something like that. Or nakita nyo na nag-fail yung mahal nyo sa buhay, something na kumuha siguro ng test or nag-apply sa job and hindi nakapasa, and you feel broken-hearted for them. But that is His promise. He is close to those people. Amen? Also in some, remember, He heard our prayer. He heard our prayer. You don't have to make schedule with God. Kahit sa 3 o'clock in the morning, sometimes, sabi nga ni Mark, sometimes gising siya ng 3 o'clock in the morning, He is always there with him. You don't have to wear him out. Minsan sabi, tama na, napapagod na ako. Ang Lord, hindi po ganon. Jeremiah 33:3, ano po ang sabi? 9:11. Yeah, it is. Okay? Ask me and I will tell you remarkable secret. Uy, you do not know about things to come. Kung gusto mo pala ng secret, huwag sa mga marites. Kay Jesus ka para magtanong. Sabi niya, I will tell you remarkable secret. You do not know about things to come. Siya pala. Diba? Siya pala ang maaasahan natin. Hindi mo na kailangan ng voicemail or hindi na kailangan ng, I'll text you later. Amen? His presence is even when you don't feel it. Yung bang pakiramdam nyo, wala siya, pero nandun siya. Like, ano po ba yung sitwasyon na He is present even when you don't feel it? Like, yung para bang, wala kang feel na mag-aral ng Word of God, wala ka sa feel na, wala ka sa feel ngayong mag-pray, wala ka sa feel ngayong umattend sa Bible study, or, something like that. But He is always with you. You can talk to Him anytime. Okay? So, yan pong pangalawa. Ang advantage po na magkaroon tayo ng kaibigan kay Jesus Christ, He is the God who have unfailing and unconditional love, and He is always present with us, omnipresence. Third one po, ano pa po yung advantage na magkaroon po tayo ng Diyos bilang kaibigan? Pangatlo is, He always give forgiveness. Amen. Madalas po natin pinag-aaralan ng forgiveness. Bakit pa ulit-ulit natin pinag-aaralan ng forgiveness? Siguro, yun ang kailangan talaga ng church na ito, or kailangan mo, or kailangan ko. That's why it keeps reminding us to give forgiveness. Siya lang ang tao, ang Diyos, kaibigan, who offer full forgiveness. He doesn't hold your failure or mistake against you. Actually, He never keeps score of how many mistakes now. Minsan sasabihin mo, nakakadalawa ka na ha, isa na lang, nakakaano ka na sa akin ha, bullseye, namumuro ka na sa akin. Pero siya, He never keeps score. Minsan po yung human forgiveness po ba, di ba madalas natin pag-aralan, can be delayed. Sabi niya, saka ko na siya patatawarin. Parang hindi pa ako ready mapatawad siya. Sa bigat ng ginawa niya sa akin, parang ayoko pa. Di po ba ganyan tayo? Or sometimes with struggle na,
ang hirap naman patawarin to. Pag nakikita ko na, kumukulo na ang aking dugo, di po ba? Ulo. Kasi naalala mo yung mga memory, ng mga hurt na ginawa niya sa'yo. Kaya parang ang hirap, may struggle ka, di po ba? Kaya madalas natin pinag-usapan. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, ito po ang kanyang encouragement sa atin at paalala, which is in 1 John 1:9. Anong sabi doon? But if we confess our sin to Him, He is faithful and just to forgive us our sin. He is faithful to forgive us our sin and to cleanse us from all wickedness. Hindi po sinabing some wickedness. It said all wickedness. Wala nga po siyang score, kinikip na score. Lahat po lilinisin ng Panginoon. Tayo bilang mga tao, sabi nga natin, pag-aralan natin yun, pag nagpatawad ka, bumabalik ulit, ay, ingon nga 2,000, ganyan ginawa mo sa akin uulitin mo na naman. So, siya, nilinis na niya from all wickedness. Sabi nga nila, ang Lord ba ay may dementia? Bakit parang nakalimutan na niya yan? Hindi po nakalimutan ng Diyos, pero kinalimutan na po niya yung mga, inalis na po niya na ito'y ginawa mo. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, kinlens na tayo ng Panginoon. Amen? Alam niyo po ang Panginoon, sabi nga ko nga kanina, tayo minsan nadidelay, pero ang Jesus forgive instantly. That instantly, don't have to earn it or prove yourself. Hindi magpapakabait ako ngayon para magpatawad. Or magpipilitensya ako ngayon. Di po ba ganyan ang ginagawa sa Pilipinas? Nagpipilitensya sila para mapatawad sila. But no, for Him instantly. Instantly po. Forgiveness is a free gift of God. From God. Yun po binigay sa atin. Something that we don't have to achieve through good works or perfect behavior. Hindi po na kailangan ng... Ano po bang nagpinako sa krus tayo po ba nagpapakabait? Hindi po bang masama pa rin tayo? Pero, ang gusto lang ng Panginoon, ang sabi niya, if you confess your sin to me and faithfully, ano naman ang kailangan natin gawin? Ang kailangan natin gawin sa kung ino-offer na po ng Panginoon sa atin na you confess our sin to Him, ito po ang dapat natin gawin. We need to accept Him, receive through faith and repentance. We need to acknowledge God as God's sacrifice is enough to pay for our sin. Hindi na po natin kailangan gumawa our own way para po tayo patawarin ng Panginoon. So ang kailangan lang po natin bilang mga tao is you turn to Him with sincerity and humbleness. Forgiveness po ay immediate, right away. Basta nakita ng Lord na sincere ka. Pero kung halimbawa humingi ka ng tawad for the sake lang na makita ng member, ay pumikit siya ng mata, ay humingi siya ng tawad. Pero not sincere in your heart, bali wala po yung panghingi nyo ng tawad. Ang gusto po ng Panginoon is sincerity and humbleness. Yun po ang hinahanap niya. So, ito po, isa po ang bagay na minsan po mahirap makita sa mga human friend. So only we can get it from God na makakakita po tayo sa Kanya ng total forgiveness. So tatlo po, unfailing, unconditional love. He is always present. He is always give forgiveness. And last po, ano po ay advantage ng pagkakaroon ng isang Diyos? Pag po ba kasama nyo yung kaibigan nyo at pupunta kayo sa parang lugar na hindi nyo alam, di po ba? Kung nag-iisa kayo, sabi ko nga kanina, sa verse, you feel troubled, but pag dalawa kayo, di po ba, you feel like someone is there na nag-guide sa inyo, pag dalawa kayo, di po ba? Pero sa Lord po, ano pa po ang ino-offer ng Panginoon? Sabi nga dito, He always brings peace, kapayapaan during the time of our difficulties. Yung bang mga storm sa ating buhay, mga bagyo sa ating buhay. Ano po ba yung mga klase ng bagyo sa buhay po natin? Una po, yung personal and relationship po natin. Yung bagyo sa buhay natin, including kung ngayon po, meron kayong marital problem. That's one of the storm in your life right now. Family conflict is also part of a storm. Or loss of a loved one. Isa po iyon sa storm na, di po ba ang storm parang magulo? Di po ba pag dumarating ang storm, nasisira ang lahat, lahat na yun din po, isa po yung sa storm. Ano pa po ang storm sa buhay natin? Financial po. Di po ba, halimbawa, experiencing, you lost your job, or financial hardship sa dami ng mga bayarin ngayon. Tapos, isa ka lang nagtatrabaho, di po ba, isa din yung sa storm. Or,
Yung po mga career, na-change po yung career natin. Halimbawa, dahil nga po dahil sa pandemic, ganyan-ganyan, na-demote ka or na-lay off ka, di po ba? Isa din po yung sa storm sa buhay natin. Pangatlo po, mostly po, ito pong nararamdaman ng lahat, yung pong ating health and physical issue. Di po ba? Isang storm din po sa buhay natin, yung magkaroon po ng sickness, yung physical po na contrition na nagiging bumababa po yung iba, kita mo na ang lakas-lakas na niya ngayon pero hindi na siya makalakad, hindi na siya makarinig, hindi na siya makakain kasi wala nang panlasa yan. Isa din po yan sa storm ng buhay po natin. And lastly po is yung pong, one more thing, yung pong mental issue, yung may mental problem, di po ba? Isang storm din po yan sa buhay po natin, yung pong fear, may anxiety ka, may depression ka, may feeling of being lonely, isolated to self, lahat po na yan. And lastly po, ito po yung fear, yung storm na nakakasira po talaga sa buhay natin, yung spiritual struggle. Yung pong nagkakaroon ka na ng wawalan ka na ng gana sa pag-attend sa church, nawawalan ka ng gana kasi ang nakikita mo yung mga taong nasa paligid mo, ay nakita ko si ganyan, bakit ganyan yung church na yan? Ay, ayoko na umattend sa church na yan. So, pumunta ka sa church, not because of God, but because of people. Ganyan ang iyong panuntunan. Hindi po dapat yon. Yun po ay ilan sa mga storm na dumarating sa buhay po natin. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, ito ang kanyang binibigay na kumbaga sa yung regalo sa bawat isa atin. John 14:27. I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. Kung lahat po na si storm na sinabi natin sa Kanya, iyon po pala ang gift sa atin ng Panginoon. And the peace I give to you is a gift the world cannot give. Hindi po natin to makikita sa mundo. Kung sa tingin po natin ngayon, alin ba dito, may marital problem ka ngayon, punta ako na lang sa mga kaibigan ko. Kaso yung mga kaibigan na yan, hindi Kristiyano, ang ibibigay sa yung mag-divorce ka na lang. Huwag ka magtiis. Mag-divorce ka na lang. Iyon ang peace na hindi mo makikita pag malayo ka sa Panginoon, yung kapayapaan, kung malayo ka sa Panginoon. Di po ba? Pero sabi nga niya, the peace I give to you is the peace that you cannot find in this world. So don't be troubled or afraid. Iyan po ang paalala sa atin ng Panginoon. So the best thing that we can do is, mag-trust po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, our God is a protector po. He is not only kind and gentle, but He is powerful. Naniniwala po ba kayo na powerful ang Panginoon? Na malalagpasan niya lahat ito? Hindi po ito from my word. It's from the word of God. Psalm 68:34. Ano po ang sabi? That is my last verse. Tell everyone about God's power. Amen. His majesty shine down on Israel. His strength is mighty in the heaven. So, powerful ang Panginoon. So, tandaan po natin yan. His peace is stand like a guard. Siya po'y parang guard around our heart right now. Kung ngayon po, nagugulumihanan ka, parang naitakot ka ngayon na, ano ba mangyayari bukas? Ala na akong ganito. Magbabayaran na naman ng mortgage. Sabi nga niya, ito yung peace na ibibigay ko sa inyo na hindi maibibigay ng tao. Ngayon po, even if nothing changes on your outside, for example po, may sakit ka ngayon, nothing changed, nagpunta ka sa doktor, the prognosis is still the same. Okay, sabi ng doktor, Sister Lulu, sorry, ang resulta po ay ganun pa rin, or medyo siguro nagiging worse pa. So you are in that situation. Pero because of the peace, kahit nandyan siya, yung sakit na yan, yun pong ibig ko sabihin, something changes on the inside. Hindi po mag-iiba ang pakiramdam mo sa inside. Kahit nakikita mo na magulo ang paligid mo, nag-aaway ang mga anak mo, pero kung ang Lord ay nasa puso mo, yung peace na yan ang nagpapatatag sa iyo. Di po ba? Marinig mo na may sakit ka nga ngayon. Hindi na ba, kahit nakikita mo yan, tandaan po natin, yung karamdaman po niyan, yung paghihirap natin dito, this is temporarily. Ang ating pong, of course, ang ating pong lugar ay sa taas, sa langit, di po ba? That's our permanent address. So kung may karamdaman ka ngayon, huwag tayong paghinaan ng loob.
ito po ay pansamantala lamang. Kung may kahirapan ka ngayon, sabi ko nga sa inyo, the Lord is a great provider. Ang importante po, lagi kang may peace. Na kahit tatahakin mo yung mortgage naman, pero no, kakayanin ko to sa tulong ng Panginoon. Di po ba napakalaking ginhawa na nararamdaman mo lagi ang presensya ng Panginoon? Sapagkat sa Kanya lamang po tayo makakaramdam ng tunay na kapayapaan. Amen? At alam niyo po ba pagka ganon, yung hope po natin. Di po, ano nga po yung hope? Yung hope, yung something na yung inintay mo na hindi mo pa nakikita. Yun ang ibig sabihin ng hope, di ba? At kung ang Lord ang nasa puso natin, yung hope natin mag-grow and grow and grow. Kung baga para sa halaman, lalakas ng ibang lalawak. So manatili lamang po tayo na maging matatag sa harapan ng Panginoon. Amen. Kung sabi ko nga sa inyo ngayon, ang relationship po natin kay Jesus is not meant to replace human friendship. Hindi naman po ganon. But, kung may kaibigan tayo ngayon at kaibigan din natin si Jesus Christ, yung relationship po natin nagiging strengthened, nagiging matatag. Hindi po ba? Hindi pag may narinig ka sa kaibigan mo na ganito, ay oo nga, ayoko na sa'yo. Pero, kung si Kristo ang nasa puso mo, nagiging strength ang relationship niyo. Na kahit anong bagyo ang dumating sa inyo, hindi kayo mabubal. Kaya po tayo bilang mga Kristiyano ngayon, bilang mga anak ng Diyos, reach out. Kung hindi man po natin sila ma-reach out right, let us pray sa mga kaibigan po natin. Na yung mga kaibigan natin, hindi lamang po makita yung mga bagay na makukuha sa atin, na yung mga kaibigan natin ay makita din po nila kung sino ang tunay na kaibigan natin dapat, si Jesus Christ. So, sana po yung ating pinag-aralan ngayon. If you need some friend, I told you, you can only find to Jesus Christ. Amen? Amen. Thank you, Sister Lulu. Salamat. At napalalahanan muli tayo na dapat ang tunay na kaibigan natin si Jesus lang. Nakakalungkot naman kung patuloy tayo naghahanap ng kaibigan. Nahanap natin yung talagang may kaibigan tayo. Mahirap naman talaga kung walang kaibigan, di ba? Meron naman kayo kaibigan? Amen. At least meron kayo kaibigan. Pero yun na, napakaliwanag na nakakalungkot naman na hanap tayo ng kaibigan na tao. Tapos, Kristiyano na tayo ngayon, ayaw natin talagang gawin talaga na tunay na kaibigan si Jesus. Nakakalungkot naman mo yun. Sana talaga matagpuan natin na si Jesus ang tunay na kaibigan. Palagay niyo ba kaibigan niyo po si Jesus? Okay. So, tunay na kaibigan daw ay walang iwanan. Amen? So, huwag niyo pong iwanan si Jesus. Yun lang po yan. Yan nga sinabi na Sister Lulu, yung binasa niya nga sa dyan na iniwan ni Jesus yung peace sa atin. Actually, hindi niya iniwan sa mundo. Sa mga disciple. I give peace to you. I live peace to you. At iba yung binibigay ng mundo. So let's pray once again. Lord, naniwala po ako na bawat isa sa amin dito, meron po kami kanya-kanya pong kaibigan. Maaaring kaibigan sa school, kaibigan sa trabaho, kaibigan maaaring sa bahay, sa mga anak o sa asawa. Salamat Lord dahil ibinigay niyo po sila sa amin ng mga kaibigan. Pero tandaan namin Lord, ngayon po kami ay iyo pong mga tagasunod na followers. Niligtas niyo po. Lord, kayo ang nagdeklara nito that as not only your people, not only your children, but Lord, you're also our friend. Kaibigan. Na tunay na kaibigan na kahit kailan ay hindi mo kami iiwanan. Yung aming mga kaibigan dito, tulad ng senior ni Sister Lulu,
Maaari kapag kami malakas, nandyan sila. Pero pag mahina na kami, maaaring iwanan kami. Pero kahit kailan, Lord, pinangako mo sa amin, nandiyan ka parati, nandiyan ka lagi sa amin, hindi mo kami iwanan. Humihingi po kami ng tawad. Lord, sa mga sandaling ito, kung mas pinahalagahan namin yung aming pagkakaibigan sa tao kaysa yung pagiging friend namin po sa inyo na hindi namin pinahalagahan. Patawad, Lord, kung hindi kami nagtitiwala sa inyo. Patawad, Lord, kung hindi kami nag-spend time with you. At masigit kami nag-spend time sa aming ibang mga kaibigan. Patawad, Lord, kung hindi kami nakikipag-usap sa inyo at mas marami yung pakikipag-usap namin sa mga kaibigan namin dito sa lupa. Humihingi po kami ng tawad. Kayo po dapat ang lagi namin priority. Mag-grow ang aming personal relationship with you. Magkaroon kami ng kapayapaan. Magkaroon kami ng kagalakan sa inyo. Magkaroon kami, Lord, ng masayang puso, masayang isipan sa inyo. Sa inyo namin hanapin, Lord. Huwag sa kaibigan namin dito sa lupa. Pero Lord God, yun ay binigay niyo sa amin. Pero mas dapat kayo ang priority namin na binibigyan namin ng panahon at oras, kagaya ngayong linggo. Na kailangan namin katagpuin ng aming kaibigan. Sambahin, pasalamatan, paglingkuran. Dahil sa kabutihan niyo sa amin. Dahil sa walang sawang pagmamahal niyo sa amin, walang sawang pagpapatawad niyo sa amin, sa kabila ng marami po kaming pagkukulang sa inyo. Kaya Lord, karapat-dapat ka naming handugan ang papuri ngayong umaga. Karapat-dapat ka naming sabihan na Lord, thank you for your goodness. Karapat-dapat ka naming paglingkuran ng buong lakas ngayong umaga. Ibibigay namin ang aming tunay na paglilingkod sa inyo ngayong umaga, Lord. At Lord, yun lang mag-focus kami sa inyo ay napakalaking bagay. Na hindi po kami distracted, yung isipan namin at puso namin ay talaga pong nandito ngayon. Nakatuon sa inyo, Lord Jesus. At sa iyo kami sasamba at kaya kami nandito ay dahil po sa inyo. Yun po aking dalangin, Lord God. Alisin niyo po sa lugar na ito anumang gawa ng kaaway na maaari pumasok sa puso at isipan namin. Wala siyang lugar sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Alam namin, He is like a roaring lion looking for someone to devour. And we don't want the enemy to take control of our hearts or mind in this place right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, please help us. Tulungan niyo po kami sa mga sandaling ito, Lord. Na talaga ang aming puso, ang aming isipan ay nakatuon lamang po sa inyo. Babagsak ko kami pag titingin po kami sa iba. Manghihina po kami kapag nakafocus kami sa iba. Pero Lord, gusto naming patuloy na tumatag, lumakas dahil gusto ko namin makatagpo, ma-encounter today. We just want us to thank you, Lord, for reminding us. Salamat sa salita mo, truly, that you are our friend. And we just want us to thank you for loving us and always there for us. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.